So masasabi ko lang, ano ba naman kayo dyan sa PCSO? Pinagdududahan na nga kayo kung meron talagang totoong nangyayari nananalo kasi nga parang sunod-sunod ang nananalo dyan sa PCSO. At kung makikinig ka kay Mahardika ay parang sinasabi ni Mahardika na fundraising yan ng administrasyon na hindi naman talaga napupunta sa mga mananalo. Ganyan na nga ang pula sa inyo, biglang i-edit nyo pa ang picture na nais ninyong ipresenta sa publiko to convince them na meron talaga mga nananalo. Tama ba naman yan? Siyempre dapat gumamit naman ng sentidong komon, no? Na talagang pinagdududahan na, dapat maging absolutely transparent na tayo. Kung aamin tayo na inedit natin yung larawan ng di umano'y nangyari, lalo pa tayo ngayon pagdududahan. Sinasabi ko to, hindi dahil ako'y kritiko ng PCSO, dahil ako ngayon minsan naging kabahagi ng pamilya ng PCSO. So mahal ko itong PCSO ha. At sa totoo lang partners, kaya naman ako hindi nagtagal dyan sa posisyon na yan kasi lumabas yung appointment ko as full-time professor sa UP. So ipinili ko na maging full-time professor sa UP kaysa maging kabahagi ng board ng PCSO, no? Dahil bawal naman yung dalawa, no? Pero parang nagsisisi ako noon dahil talagang alam ko naman na pagdating sa pagtulong, iba ang pagtulong dahil ikaw ay nagtuturo ng batas sa mga estudyante sa UP at iba yung pagtulong dahil sa mga medical assistance na binibigay ng PCSO. At ngayon po, no, kalahati ng kinikita ng PCSO ay pinupondohan yung ating universal healthcare. Pero yun nga po, dapat ibalik natin ang kumpiyansa ng mga naglalaro sa mga games ng PCSO sa pamamagitan ng pagpapakita ng katotohanan. Kapag kasi pinasisinungalingan natin yung mga paratang na walang totoong nananalo dyan sa PCSO at gagamit ka ng edited picture, lalong mawawala ng tiwala at taong bayan. Sentido ko mo lang po. Attorney, So sa akin po, sana po yung mga bago dyan sa PCSO na minamahal ang PCSO, siguraduhin nyo naman na maibabalik ang tiwala sa PCSO at hindi lalong palalain ang mga